Siningaw po namin magkapatid na maibalik siya sa Pilipinas dahil nung buo siya nasa Canada. Siguro nagtataka kayo bakit kumbaga biglang-bigla. Ang nilwag po sa kanya ay siya yung napakalakas, masigla. Pero meron po siyang sakit sa puso noong 2014. Hindi lang po namin, hindi na po in-advise ng doktor na siya operahan dahil na rin sa kanyang ilan. Dahil kung siya operahan, baka siya ay mas lalo ang manghina. Kaya lang po talagang nagdadalamhati siya sa mga oras na to, kaya hindi po siya makakapagbigay ng bahagi. Pero mula po pagkabata, hanggang sa magdalaga, hanggang sila'y magkaapo, ay sila lagi ang magkasama at laging nagtutulungan. Ako po si Tessie Mercado. Kaya ko naging ate, ang ate Linda, kami ay magpinsang buo. Ang kanyang ina at ang aking ina ay magkapatid. Siya po ang aming pinsang sobrang magkakalapit kami talaga. At siya po ay isang mabuting ina ng tahanan, mabuting kaibigan, mabuting pinsan, maunawain, matulungin, madasalin. Basta ako po ay nalulungkot kasi umalis sa ating bayan, sa ating bansa, ng June. Dahil lang, may dalawang apo na ikakasal sa Canada. Ang nakakalungkot lang, laging panalangin. Tawang po yung simbahan po yun. At saka, siya po pero sa isang banda ngayon, iisipin nyo naman, na ninais na mamatay, nakapiling lahat ang kanyang pamilya. Kasi wala pong naiwan dito sa ating bansa, nandun lahat sa Canada. Siguro ninais nandoon mamatay kasi nandun lahat ang kanyang pamilya. May mag-iintindi at mag-aasikaso sa kanya. Pero ako pinatutuwa at alam ko na nakaraan ng kanyang 40 days, alam ko hanggang siya kapiling na siya ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga ugali pinakita at pinakisama sa atin. Kaya ako pinatutuwa rin, kami natutuwa kasi masaya na siya sa kanyang pinalalagyan. Yung lamang po at magandang gabi sa atin. Ako po yung kapatid nung nagsalita, baka hindi ko alam. Ayun po, ang akin naman pong anet, tama sinabi niya, sasabihin ko rin. Pero meron akong sasabihin, na hindi namin malilimutan dalawang pagpita. Talagang ang tawagan po namin, pinta at best friend. At sa pulpanan kami mga bata, magkakama na kami talaga. At ako doon lumaki sa kanyang mga magulang. Hanggang sa magdala kami. Hanggang siya kapag-asawa ang totoo niya. Kung mag-asawa ako, kasamang nagtanan. Doon po si inansayan sa monumento. Doon ko ikate. Kaya hanggang ngayon, napag-usapan namin yun, hindi namin nalilimutan. At lagi namin mga ngayon, sasabihin sa ibang mga nakaraan namin. Kasi kayang pasasama. Mahal na mahal ko siya. Ang gating ito. Mahal siya talaga. Iniwan niya na lang ako. Sabi niya, ako siya, nasubaybayan ko rin ang kanyang buhay sa Canada. Hanggang sa karoon ng sakit, tapos hindi naman siya masyadong nahirapan. Tapos sa kanyang pagkakasakit, sabi ko nga sa kanya, maswerte ka. At may lahat ng magisawahan na nakaptang mo.
at hinahiga ka sa mga anak mo. Ang dahil ako ay takwil ang magulang. Nandito ka lang ng kalimutan, ang mahal ka tiyayin. I love you. Salamat kita. So, talaga napakarami nilang mga oras ng pagsasama. Ngayon naman po ay magbabahagi sa atin. Ang aking ina po ay maganda ang kanyang mga pakikisama sa partido ng aking ama na siyang Mendoza. Kaya ho, magbabahagi naman ngayon ay ang aking Tita Chid. Tita Chid. Ang gabi sa inyo lahat. Ako ang bupag ni Linda na gusto niyang makakausap dahil alam mo na pareho kami dito, love you all. Pinupuri ko siya, pinupuri niya rin ako. Tapos, noon nga may sakit siya, nasa Canada, bakit ko daw hindi siya dinadalaw? Hindi namin siya dinadalaw ni Dr. Aida. Hindi niya alam na malayo. Sabi na niya, malayo sila mami. Sabi na. So, sabi nga ni Dr. Aida, hintayin mo kami dyan, pero hindi na kami naantay. Pero alam ko naman, maligaya siya dahil ang kanyang buhay talagang punong-puno ng magagandang alaala. Pagamat siya ay maaga na biyuda, naitaguyod naman niya na maayos sa kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng mga manugang at apo na magaganda at maayos gwapo. Kaya alam ko sa ngayon, kung saan na siya naroon, maligaya siyang niya tayong tinitingnan dahil itong gantong mga pagtitipon. Parang nanay ko. Nanay namin. Kasi po, di ba, lagi naman si Nanay Lydia nasa Amerika. Kita yun lagi, kung tumayong nanay ko, nanay namin. Basta ako po, pag tuwing makikita ako ni Tita Yin, sasabihin, kailangan mo pera? Kailangan mo pera? Opo, nung nagkasakit si Leonie, pupunta pa lang po ako sa bahay nila, magpapasama ako kay Doktora Aina, sasabihin niya, kailangan mo pera, magkano? Hindi, Tita Yin, papatulong lang ako sa iyo. Lumapit kay Maring Aina kasi ang daming pasyente. Doon namin kakausapin sa loob ng bahay niya. Pagkatapos po, siya gusto, kasi po pag kami magkausap, maski may edad na sa akin si Tita Yin, tapos ako bata sa kanya, parang tawa siya ng tawa sa akin. Lagi ko siyang pinapatawa. Lately, nung nagkasakit na po siya sa puso, ayoko na siyang tawagan kasi baka kako po, pag tawa siya ng tawa, sumakit dibdib niya. Kaya gano'n po. Tapos di ba po, apat po namatay sa amin. Si Tito Dogs, asawa ko, si Nanay Lydia, at si Loni. Si Kuya ko, 5 ba? Ay, 4. Si Kuya, si Tito Dogs, si Loni, tsaka yung asawa ko, tsaka Nanay Lydia. Lagi po, pag may namamatay po sa amin, lagi po siyang nauuna sa bahay namin kahit wala pa po yung patay. Siya po lagi may dalang bag. Siyempre, nakikita niya po, busy kami. May pupunta sa grocery, may pupunta bibiling damit. Sasabihin ni Tita Yin, saan kayo pupunta? Mag-grocery, may pera ba kayo? Eto pera. Puro pera nga lang po lagi naaalala ko kay Tita Yin. Kaya, opo, lagi po pera, lagi niya akong, kailangan mo pera, magkano pera. Kaya nung namatay siya, ay nung may patay, lagi niya sinasabi, Rosie, yan bang ginagawa mo sa nanay mo, kay Loni, kay Tito Doc, at sa kuya mo, gagawain mo sa akin. Yun daw pag-aasikaso ko. Sabi ko, Tita Yin, bakit hindi ko gagawin sa iyo yan? Ikaw pa, hindi ko gagawin sa iyo yung pag-aasikaso pag siya namatay.
gusto niya, baka hindi mo gawin sa akin yan, ha? Gagawin mo ba sa akin yan? Ay, nako, Tita Yin, talagang gagawin ko sa iyo yan, ikaw pa. Kaya, si Tita Yin, mismo yung anak kong lalaki, lagi niya sila, Mami, bakit si Tita Yin pa? Sabi niya, si Tita Yin ang halang ang lagi, parang kasi pag ganyan si Tita Yin, parang hindi ako kinakabahan sa buhay ko. Magkasakit kami, parang laging nandiyan si Tita Yin, parang hindi ako nanginakabahan. Kasi si Tita Yin, wala nga kami sakit, lagi sinasabi, kailangan mo pera. Eh, naisip ko, hindi ako pababayaan lalo ni Tita Yin. Kasi nga, ewan ko kung bakit ganun siya sa akin. Eh, kaya parang feeling ko, confident yung sarili ko. Kasi may nagmamahal sa amin. Kasi mahal ni Tita Yin si Loni. Totoo po yun, mahal na mahal niya yung... Bukod kay Kuya Oscar, si Loni po, mahal naman ng Tita Yin ko. Nadamay lang ako. Nadamay lang po ako talaga kay Loni. Sabi nga po ng hipag ko, but, sabi ko, bakit nung nagkasakit si Klang Klang, na COVID po kasi yung anak ko kung ano po, nagdeliryo din po siya. Sabi ko, but, bakit nagkasakit si Klang Klang, wala naman akong tinanim na pera, bakit ako umaani ng pera? Kasi po, kung sabi ko, kung matutubuhan si Klang Klang, naka-line up po si Tita Yin sa utangan ko. Si Tita Yin ang naka-line up. Tumawag po siya sa amin, Rosie. Magkano ba ang uutangin mo? Kasi si Gigi COVID, hindi siya makakaalis sa pupuntang bangko. Itatawag lang niya. Magkano ba ang uutangin mo? Because Tita Yin, wala pa naman, hindi pa naman kami kulang. O sige, pag ikaw uutang, sabihin mo ng maaga. Pero, bibigyan kita ng 50,000. Hindi utang. Yun ay bigay ko sa'yo. Wala naman po yan ang channel na nakagawa sa ganun. Si Tita Yin lang po yun. Kaya si Tita Yin, wala na, malungkot na kami. Wala na kami. Kaya sabi ko, ayoko nang kukuwi ng ubando. Wala naman na kami pupuntahan. Kaya malungkot na kami. Yun lang po. At talagang si Tita Yin, hindi ko naman yung magulang na kapatid lang na biyang mahal na mahal ko po si Tita Yin. Salamat po. Only granddaughter na present dito ngayon sa Pilipinas. So ano po kami, seven granddaughters, lahat 7 Marias, na love ni mother. So una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta dito sa kanyang funeral. Kahit ano lang po, kahit one night na, nandito po kayo. Alam ko po, masayang-masaya siya dahil maraming taong nandito sa kanyang funeral at bonggang kanyang pagkain. Alam niyo naman po yan, gusto lahat. Okay, masaya. Camille, Ay, parang isa kay Leanne. Gusto ko lang. so, ano na lang po, isasabihin ko lang po, maybe one of my, not maybe the earliest memories as dito sa mundong ito, naaalala ko si mother ko. Nung bata ko, lagi po akong karga, pababa ng hagdan, kasi kami natitira sa bahay. Tapos, kakantaan niya po ako nung, ewan ko, arikiting, basta lagi po siya may kinakanta sa akin. And lagi po niya akong kasama pag pumupunta ng palengke, pag po may mga pinupuntang sa bilog, di ko po alam, pag pumupunta siya sa bilog, lagi po akong lagi kasama. Kaya hindi ko man pero sabi niya, favorite niya daw ako. Or ako ba yun? Tapos ano lang po, alam na alam po yan lahat ng friends namin, ng ate ko, ng mga bunso kong kapatid, tsaka yung mga friends ko po talagang favorite nila si mother kasi talagang pag pumunta sa bahay,
talagang hindi pwedeng walang makakain. Pag po naghanda ng food, dapat hindi mauubos yung laman ng food nila, maglalagay na agad. Lagi silang entertained. So, yung mga friends ko talagang pupunta po sila lagi at love na love nila si mother. And I'm sure miss na miss po namin lahat. Ngayon lang po, marami pong salamat yan. Thank you po. Salamat. Thank you, Rian. Unang-una, nagpapasalamat po ako. Pag gano'n mo, huling ang tunga na aming pinakamamahal na tiyahin na kung tawagin namin ay si Tita Yin instead na Tita Linda. Na-figure out ko lang po na ganun ang nangyari dahil yung ang unang pamangkin ko ay ang Kuya Oscar ko na hindi niya siguro mabigkas ang lead, kaya naging give. Kaya lahat po kami, siya na po ang tawag po namin ay Tita Yin. Kaya nagpapasalamat po ako muna sa lahat sa inyo sa mga nag-asikaso dahil sa alam kong yan ang kanyang gustong mangyari sa kanyang sa sandali ito. Ang masasabi ko lang po ay akala ko hindi na ako iiyak eh. Pero nung makita ko po kahapon, kanina umaga, hindi ko na rin po sabi ko, nakamove on na ako. Alam ko, alam niyo pong napakasakit sa aming magkakapatid ang pagkawala ni Tim. Ayun. Kasi po, siya na po, kahit buhay pa ang nanay namin, siya na po ang naging pangalawang ina namin. Lalo na po sa mga kapatid ko, na lagi siya nakaagapay. Laging kung may problema, siya na po, nag-hysteria na po yan, nininervyos na po, dahil nag-ahol. Kaya alam ko na mas masakit sa mga kapatid ko dahil mahal na mahal po talaga namin siya. At tama po ang hipag ko si Rosie na palagi siya nakaagapay sa amin. Siya po ang ina na kahit di ka magsabi, nararamdaman po niya kung ano ang pakiramdam namin, kung may problema po kami, may sakit. Alalang-alala po yan. At alam ko rin po na mahal na po namin niya ako pamahal. Ayan po, makita lang ako, masayang-masaya na, parang tinikilig na po. At saka, parang tagahanga ko na rin po siya. Wala siyang sinasabi sa akin kundi puro magaganda, pinupuri niya ako palagi. Siya po ang lagi, ngayon po, lagi po niya sinasabi sa amin, tulad ng sinasabi ni Ellie, na kahit wala na siya, gusto niya po, lahat kami ay magkakalapit. Isang buong pamilya. Kaya po gano'n na lang ang talaga po naging close kami. Kami po ang pamilya na sanggang dikit, kung tawagin. Na napakamahal ang isa't isa. Hindi ko po alam. Talagang malaking kawalan sa amin si Tita Yi. Napakabuti po yung tao. Nasaksiyan ko po sa isang napakaulirang
kapatid, ina, tiyahin, at alam ko gawin din po sa lahat ng tao. Wala po siyang bukang bibig, kundi magdadasal po. At lahat po ay kinukwento niya sa akin. Tuwan-tuwa po siya palagi pag nakakausap niya ako. Yun po ang masasabi ko na siya ay napakabuting tao. Kapatid niyo po si Tita po, so pati ako niyo po ako. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta. Si Tita Yun po ay talaga po mahilig po magpa-picture at yun po nalaman kong weakness niya. So dahil po dyan, lagi ko po siya pinipicturean. Kahit konting lakad na, Tita Yun, picture po kayo dyan. Gano'n. So, tuwang-tuwa po siya sa akin. So, ako yung naging paborito niyang apo dito sa Ubanda. Ayan, nalaman si Ate Rhea. So, ay, hindi. Saka naman. So, kundo ko. So, ayun nga po. At after po noon, na-hospital po ako. Na-operahan po ako sa baga mo, sa lungs po. At tinawagan niya po si tatay po na handa daw po siya umagapay sa pills po. At wag daw po maiiyak magtanong. Sobrang thankful po ko na meron po akong titayin sa buhay po namin. Sobrang swerte po namin na meron po kami titayin sa aming pamilya. Talaga po, lagi po siya nakasuporta. Lagi po siya nandiyan para sa amin. At hindi po namin malilimutan yung mga ngitiin mo na binigay sa amin. Maraming salamat. Ako po si Ayam. Ako po ang panganay na anak ni Dr. Aina. Dahil po lahat ay nagbahagi ng kanilang mga happy memories kay Mother, ako naman po I want to share the lessons I've learned kay Mother. Ayan, so I think number 1, the lesson ay, ang kagandahan ay nababase sa huwag magpapaya. Diba, Nina? Pagdadalaw po ako sa bahay nila, o kaya si Mami, napakaganda mo ngayon, ikaw ay may laman. Kaya, pag kayo po ay nagpapayat, isipin nyo, sasabihin ni Mother, hindi kayo masyadong maganda ngayon. Yan, ang number 1 lesson. Pag may laman ay maganda. Diba, Teresa? Number 2 is, I think always smile. Sabi nga po ng isang nag-share kanina, always be ready with a smile. So si Mother laging camera ready. So isa rin po ako sa kanyang photographer. So tatawagin niya ako sa bahay nila para picturean siya sa lahat ng angle. So always be ready with a smile. Kahit may camera or wala. Always be ready to share a smile with everyone. Yan. And number 3, I think, always appreciate beauty. Ayan. Beauty in other people, in flowers, in clothes, in everything. So, basta maganda, I-appreciate natin yan. So, yan yung mga... yan yung mga na-appreciate ko kay Mother. So, I hope ngayong gabi po, lagi natin maalala bumiti. Huwag magpapayat masyado, guys. Be healthy and happy, and always see the beauty in everything. Whether it's with our family, with our friends, and always be ready to lend a hand. I think yan si Mother. And be happy with the stories, yan. So, ako po at si Mommy, sabi niya, favorite niya kami, pamangkin at apo, kasi madaldal po kami. Ayan. Marami kami chika. So, pagpalipat namin sa kabilang bahay, lagi kaming hinihilahan ng silam, ka muna at magkwento. So, those are the things that I want to remember kay Mother. Bukod sa, sana hindi na siya sumilip sa bintana at magtanong kung anong ulam namin sa madaling araw. Dahil maaga po ako gumigising. So, yun lang po kasi 1 minute lang daw yung yung speech ko. Yun. So, si Ron na po yung mas maraming jokes. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. 1 minute po, no?
Ako po si Ron. Ako po si Ron na anak po ni Aina, na anak po ni Berceli, na asawa ni, na kapatid ni Nesty, na asawa po ni Linda. So, yun po yung pagkakakonect namin ni Mother. Maraming salamat po sa pagpunta niyo. Ito lang po, isa lang po yung sasabihin ko na natutunan ko po kay Mother, no? So, isa po sa mga natutunan ko sa kanya is kung ano po yung tingin sa iyo ni Mother na una niyang pagkakakilala sa iyo, yun na yung tingin niya sa iyo habang buhay, kahit anong mangyari, wala pong magbabago. So, nakilala po ako ni Mother bilang matalik po na kaibigan nung paborito niyang apo, so si Ria. So sa tingin ko po, by extension, ako po yung paborito niyang apo sa pamangkin. Yun lang po. At dahil po doon, alam niya, simula po pagkabata pa lang po namin, kami po ni Rian, lagi po namin sobrang ginagalingan sa school, no? So ang tingin niya po sa amin ni Rian, laging magaling, no? Laging magaling sa school. At kahit, syempre umuusad po tayo sa buhay, nung natapos na yung high school, na-realize ko na kami pala ni Rian, hindi pala kami ganun kagaling. No? Doon ko na-realize na hindi pala ako ganun kagaling. Pero si Mother, tuwing kinakamusta niya po ako, tingin niya po parang, kamusta ka na, hindi siya nagdududa na kaya ko pong galingan sa mga board exam, sa mga mahahalaga pong exam na tinitake ko sa buhay. Kasi hindi niya po, ang naaalala niya po, ako pa rin po yung bata na magaling, nakasama po nung apo niya. So minsan, yun nga po, isa na po sa mga natutunan ko, marami po akong pagkakamali. Marami po, hindi niya alam, bagsakin na ako nung lumako, no? Pero minsan, kailangan mo lang sa buhay mo ng isang tao na tulad po ni Mother, na ang tingin sa'yo, ikaw ay pinakamagaling. Lalo na sa mga panahon na tingin mo, ay ikaw sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo. Yun din. Isa pa. Oo nga po pala, napatunayan ko pong paborito niya po si Rian kasi po, kadalasan po lagi ko pong pinapahiya si Rian sa school. Tapos si Rian lagi nagsinusumbong kay Mother. Tapos si Mother po, pag pumupunta po ako sa kanila, susugurin po ako, tapos papagalitan po ako. Naalala ko, hindi ko makakalimutan. One time sabi niya sa akin, bakit mo sinabihang nakakalula yung hita ni Rian sa harap ng blackboard? So, yun. Mahal na mahal po ni Mother lahat ng apo niya. So, kita naman po sa lahat po ng sinabi po ng lahat ng nagsalita tonight. So, yun lang po. Thank you po. Yan na siya ay umuwi ng Pilipinas dahil alam po namin na talaga ang kaligayahan niya ay nasa ubando, nasa piling ninyo. Kahit kami, sabihin ko na ako na anak niya ay malayo sa kanya. Ginawa po namin lahat ang pakakaya namin para mabigyan po siya para maayos po ang kanyang kalusugan. Pero siguro naman ho, kinaloob na ng Diyos na bigyan siya ng kapahingahan. Dahil nung mga huling sandali, hindi na po, kumbaga yung kanyang quality of life ay hindi na ganun maganda. At ang magpatuloy pa na siya ay sa mundo ito ay hindi na magdudulot pa ng kaligayahan sa kanya. Siguro bilang isang realization na gusto kong ibahagi sa inyo na ibahagi ko rin sa kaninang umaga ay
pagiging isang mabuting anak, kasi kami po ng aking kapatid, lagi naman po niya sinasabi, wala kami ibinigay na problema sa kanya. Kaya naman po kami, sinusuklian namin ng kanyang kabutihan, ng kanyang lahat ng support ang ibinibigay sa amin sa pagiging mabuting anak. Pero pag pala po na wala ang inyong magulang, mararamdaman nyo na hindi sapat ang pagiging mabuting anak para suklian ang lahat ng kabutihan ng inyong magulang. Hindi lang na inyong ina, pero pati kaya ang masasabi ko lang po sa mga, lalo na sa mga kabataan, lahat tayo ay anak ng isang ina. Huwag na ng isang ina, isang ama. Kaya huwag po nating sayangin ang kabutihan, ang mga sakripisyo na binibigay ng ating magulang sa atin. Suklian po natin sila ng kabutihan at higit pa sa kabutihan dahil wala pong katumbas ang pagmamahal ng magulang sa anak. Salamat po.
aming pamilya ng mga kapatid na si Gigi, at po si Benny, ay buong nagpapasalamat sa lahat ng nakilamay sa amin at nakibatali sa huling na paghatid natin sa ating mahal pa natin si Erlinda. Masakit pong mawalan ng isang ina, pero mas masakit pong makita na siya ay naghihirap at ininda ng malulang kanyang karamdaman. Kaya po muli kami nagpapasalamat sa lahat ng sumama at naghahari sa amin at nakiramay sa amin sa panahon nito. Salamat. I love you, Lynn. Mga malapit na Valentine, happy Valentine, Lynn. Lynn. Mother, bye-bye, mother.